Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Oras ngunyan, 12 minutos makalis na po ana alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabosal daw po tabi kita ngunyan kanda Martes pizza 20 na po kanda bulan kanda Enero 2026. Kaya parang niya to dyan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, asin man si Sir Pastor Serge Marmol. Mga tugang, nag-aantabay ka mo sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junal Cuba. Good morning. Pilipinas, marhay na aga. Bicolancia, marhay na aga po. Asin marhay na aga man sa paborito kong probinsya kan Camarines Sur, pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning. Marhay na aga po sa yung mga parantabay. Sa mga parantabay, pwede ka mo magpaabot kan sa inyong mga impormasyon sa indong mga komento, asin man sumbong, riparo, asin siyempre public service, kabali na po sa indong mga greetings. Yan sa mga parantabay ta. Pero bago yan, maagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa satuya pong trabaho, ngunya na aldaw. Kaya uya po an satuyang daily bread. Mula sa awit 144. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa mga kamay ng masama. Ingatan mo ako sa taong marahas na may layuning ibagsak ang aking mga lakad. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang sa tuya pong daily bread ngunya na aldaw. Bueno, duman po sa mga kababayan ta, maray na aga and marayan kamugtakan kan panahon na mainit-init na kamugtakan kan panahon na mga tugang ako nagpainit-init ako na nagkapirang minuto tanganing masarasaldangan kita mga tugang. So marayan kamugtakan ngunyan kan panahon sin tamang-tama pwedeng maglaba-laba para po sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang sa mga kababayan ta ngunya na aldaw nagkakaigwa po ni press briefing o press conference iniyo pong si DILG Secretary John Beca Remulla duman po sa party mismo kanda sa iyang opisina mga tugang ini kasumpay kan mga kaso na kinakaatubang kabali na dyan mga tugang iniyo pong kaso ni Atong Ang so nagkakaigwa po ni press conference duman sa nasambit ng lugar sa Metro Manila. So iyan na ramon ta ko na ang mga kaputan ka nagkapira niya itong mga tugang sa hanap buhay duman po sa National Capital Region. Mapadapit sa mga kaso na yaon po may relasyon partikular na iniyo po mga tugang kinakaputan ka na sekretaryo ka na DILG. Lingon ta daw ang kadikit na pahayag ka malayo na parang Bin Laden yung matataas yung pader. Kaya na nagawin yan di ba? Nagtatago. So, kung gano'n karami ang pera mo, mas madali ang kapasidad. But, ang pera niya, hindi katumbas ang pera ng ng buong gobyerno. So, gagamitin natin ang resources namin para mahanap siya. Thank you so much. Okay? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Once iyan again. mga tugang press conference na digdi po ang mga kaputan ka sa tuya pong mga tugang sa hanap buhay dumanda sa
parte kan Metro Manila nakapokus po digdi sa paghanap mga tugang ki atong ang iyan ang pinagtawanin na doon na dumampo sa nasambit ng press conference. So ang sabi kaniyo pong pamayukan na DILG mga tugang, Secretary kan DILG, ang sabi gigibunan gabos na resources kan gobyerno nangani po da nga madakop si atong ang kasumpay kaniyo pong pagkakawara kan mga parabulang at pinaka prime suspect duman sinasabi iyon na po da si atong ang mga tugang so bahala naman sinda kayan kung ano ang gigibunin da paano ninda madadakop iniyo pong si atong ang and matawan man yung pagkakataon na makasimbag iniyo pong si atong kung igwa talaga siya nin pagkaaram o mayo digdi sa nasambit ng pagkawara ka na mga parabulang mga tugang. Kadakol na pati nagluluwas ng mga impormasyon na mga bareta na subuot pati da mga miyembros ka na pulis, igwa na dang pulis na nagtatabang sa pagtago-tago ni ang kung ano-ano man kaya mga impormasyon na nagluluwas data aram kung kumpirmado man o bako ang importante digdi and DILG mga tugang ada Philippine National Police tarabang-tabang pati NBI sa paghanap po mga tugang ki Mr. Atong Ang. Kung ako man kay ki Mr. Atong Ang kung mayo man talaga sinin pagkaaram sinasabit langan sa iyang mga pangaran sinasabit langan sa iyang mga pangaran digdi magluwas na siya simbagon na mga issue na pinagdadaklaga sa iya malat na pinagsasabi makwarta ngayon niyo nasabi ba ni Buying Remulla mga makwarta ngayon ni gagamiton niya kanina na mga kwarta pero mas makwarta ngayon gobyerno sa saya gabos na resources nga kan gobyerno gagamiton mi natanganing madakop iniyong si atong ang daita aram kung tutuan mga nagluluwas ng mga bareta mga tugang daita aram kung tutuan mga nagluluwas ng mga bareta o baka gibo-gibo lang na tinatabangan ka nagkapirang mga pulis iniyo pong negosyanteng si Charlie Atong Ang sa sayang pagtago sabi po kan Philippine National Police mga tugang iyan kasudma yan pinagapayag tinatabangan da partner o kung aram ninda na tinatabangan ka na mga pulis, di inot na dakopon si pulis na nagtatabang. Na nagsasabi nga ni Sinda na tinatabangan niya mga pulis, kapwa ninda pulis, nagsasabi ang pulis, mga tugang, tinatabangan da si Atong Ang, kana mga pulis sa pagtago kani. O aram pala nindong tinatabangan, di dako pun inot si mga pulis na nagtatabang, talantadan yan. Iyugo nanda ko pun. Ta si Atong Ang, dahil garo madadakop na nagtatago. O di si mga pulis go na ipambihira niyo mga tugang. Inuli kani, pwedeng kasuhan, itong mga pulis ni na kriminal, kaso kriminal at administratibo na mga opisyal ini na sinasabing nagtatarabang-tabang o dahil man pinagbabanggit ka na organisasyon ka na PNP ang mga pangarang kantong mga pulis na nagtatabang baka nga ni sabi ko nga ni baka drawing man lang ini mga tuga baka gibo-gibo lang makapagpaluwas lang ni na mga pahayag based on the information na mga tugang we obtained there are police officers who might be assisting mga tugang digdi po sa parte mismo kan na pagtago-tago ni Atong Ang. Sabi po yan kan liderato kan Philippine National Police ang nagtataram kayan an parapayag ka na PNP. Yaning si Police Police Brigadier General Randolph Tuanyo na iyo na information chief ka na Philippine National Police. So ano po mga tugang ta ginigibo sa bagay
Kun kwarta kayan pag-uurulayan, kun nadara sa kwarta, ay day ko aram, itong mga pulis, ta sinda nag-aaram kayo ni, sinda nagsasabi, sinda nagpapaluwas nin mga impormasyon na igwadanin na mga pulis na nagtatabang, digdi po sa pagtago-tago ni atong ang. Kung ano ang rason na mga tugang, day ko aram, impormasyon maninda yan, sinda man na nakakakuanin mga bareta, kunda igwasin din mga impormasyon na araw kayan, simpre aram ninda ang pangaran o ano ta tinatago ninda, tabo nindang ibulgara, parte ka na publiko, baka gibo-gibo man lang ta talagang nadidipisilan sinda na maghanap po ki atong anga mga tugang. Kaya sasabihin ninda, ngayon may mga pulis. Pwede man natutuo, pwede man natutuo mga tugang na igwa talaga nin mga pulis na nagtatabang ninulita digdi po mga tugang si atong ang aram niya to na sarong dakula, mayaman, bilyonaryo na negosyante. So pwede man natutuo, pwedeng day, pwedeng totoo, pwedeng gibo, gibo lang, drawing, na PNP tanganing may isabisan na. So nagtagamang niyan ang Department of Interior and Local Government, DILG, ako na magigirumduman niya to 10 milyones pesos na pabuya para sa siisay man na makakataunin impormasyon para po sa ikakadakop kaniyo ni ang kinasuan na kidnapping with homicide kasumpay kan mga nawawarang mga parabulang mga tugang. Ang sabi nga ni kan na PNP, kayang-kaya lang daayan, kayang-kaya, na ni ang na magbayad taparan, iniyo pong taong reward para sa ikakadakop kaniya. Data lang aram ko ano po ang mga masunod na mga gigibuhon kanda Philippine National Police. Sana mayong masilaw. And digdi man po mga tugang duman sa mga kababayan ta, lalong-lalo na ki Atong. Kasiging sabi si Atong na mayo. Dahil siya nag-aaram. Ipailing niya, mag-surrender go na siya, and dyan po mga tugang, pag-surrender niya, patunayan niya sa korte na mayo siya nina pagka-aram. Tanganing malinaw man na madinig na sa iyang pangaran. Kung idinadawit lang siya, digdi po o talagang saro siya sa may kaginibuan, principal na kagibo kaninga na nagplano kaniyo po nga nasambit ng krimen na mga tugang. So iyan duman yan sa mga kababayan ta. Pinaggibong niyan ang press conference sa pagi po nagatubang sa media, iniyo po si Secretary Boying Remulla asin nadangog ta itong sa iya mismo mga uring pahayag, si uri na nga pahayag kadtong mismong kaputan ka na mga tugang tasahanap buhay na dumampo sa party ka na National Capital Region, si mga National Press People mga tugang, yaon dyan si Channel 7, ABS-CBN, GMA, DCWB, pagkatapos kung na mga istasyones ni na radyo mga tugang dumampo sa party mismo ka na Metro Manila. So iyan sana malinawan and maaraman ang katotohanan na digdi po sa nasambit ng insidente ka na pagkakawara. So pariyo man yan mga tugang ngunya pariyo man yan ka na akusado sa party mismo ka na flood control project na si kuya na mga tugang Saldico. Sige man na tago ni Saldico sagud ng unyanda, sige man ang tago tamay kwarta man baga ni si Saldico. So day pa nadadakop ka na mga autoridad sa tao ka na mga kaso sa flood control project. Day man nagsusurrender, matagas man anda payo. Matagas man anda payo mga tugang kaniyo po ni Saldico. Sagkod nyo niya
garo baga inahamon niya ang gobyerno, sige, patagasan niya kita, hanapon niya nindo ko kung kaya nindo kong mahanap, so ang gobyerno man, siyempre may kaso, hahanapon niya na gibon ang gabus kayan tanganing mahanap iniyo po mga tugang si Saldico, gigibon ang gabus kayan na napaagi para maibalik digdi po sa Pilipinas iniyo po si Saldico. Si Saldico uutron ta mga tugang maski may kaso pagkatapos ining si Mr. Ang si Atong Ang maski may kaso ini maski may patong sa iyang payo nin 10 milyones pesos na kantidad ining si Ang iniyo po magpapadagos na not guilty not guilty mga tugang iniyo pong si Atong Ang. Si Atong Ang maski isinasabit mga tugang sa mga kaso sa pagkawara kadtong mga sinasabing mga bulangero, mga parabulang, iniyo po bako pa man kriminal. Taday pa man siya guilty, mayo pa man nin hatol na pinagpapaluwas po ang korte laban sa iya. Akusado lang siya, suspitsado pa lang siya. Akusado, suspitsado, pero di pa pwedeng apodo na kriminal. Unless na mayo pa ni pinagpapaluwas na desisyon ang korte. So alawig na panahon pa ini, magkakaigwa pa ni na bista sa korte mga tugang. Iniyo po kasong ini ni Atong Ang tanganing i-probe kan mga testigos, i-probe kan na pamilya na si Atong Ang iyo an may kaginibuan. So antes na daipa po mayong desisyon ana korte magpapadagos na ini inusinti pa man giraray. Gustong sabihin pag mayo pag inusinti ka dai ka pa man po mga tugang pwedeng ido-do na ika na talaga ang nagpagadan kayan. Kaya iniyo po akusado. So ngunyan tugang ang problema lang, ang problema lang ki Atong sa kaki Saldico, maski dai pasinda guilty, maski inusinti pasinda sa mga kasong kinakatubang ninda, ang problema mga tugang, tasigi sinda ning tago. Dapat maglantad sinda, dai sinda magparatago. Para patunayan ninda sa parte mismo kan na korte na makaput ka na sambit ng kaso laban sa inda na sinda po mayo nin kasalan. Yan ang due process digdi po sa Pilipinas. Maski may mga nagtutuklo na sa imo, maski ika na naggibo, may kasalan ka na, mga tugang, ninulit may due process digdi may korte, kinakaipuan patunayan pa sa korte, so dapat mag-agi pa ni na bista. Kaya digdi masasabi ta na bako pang mga kriminal ining mga tawong ini. Maski nga ni sinda pinagatutukdo po na mga yaon sa likod kanasambit ng insidente. Kaya digdi si mga nagsasabi ay iyo na ngayon, ninhuli nga tayo ang sinabi kan testigos, tayo man mga tugang, bako man arog kayan, bako pong arog kayan, lay, anesthesia digdi po sa satuya, bakong barabara, bakong banana republic, sa tuyang hustisya digdi po. So kinakaipuan, mag-agi ka sa bista. O dapat agihon yan sa due process mga tugang. So sabi ko nga ni, problema lang digdi po sa duwa nga akusadong ini, pagabot po ki Saldico, pagkatapos ki Atong Ang nagtatago. Maski pa yung nagtatago, dahil man sinasabing guilty na sinda mga tugang, tamayo pa man in desisyon. Naturally sa baga sa iba, maski mayo kanin sala, pag kinasuan ka mga tugang, nagtatarago go na. Nagtatarago go na. So arog man yan kayan. Kaya lang, mas magayon na nagluluwas sinda, naglalantad sinda. Iyan ang pinakamagayon dyan maglantad ka, tanganing digdi maaraman ang tunay. Asin maisabi mo
kung totoo na igwa kang pagkaaram, umayo nin pagkaaram. Maski sasabi ka na mayo ka nin pagkaaram, ano po, alagad nagtatago ka, iyan, RC pa man girari yan, maski duman sa parte ken mga abogado ninda na naglalantad mga tugang, na nagsasabing mayo ngayon na pagkaaram an sa kuyang kliyente, digdi po sa nasambit na nga kaso, alagad abogado lang ang nagluwas, mayo man itong nasambit na nga persona, so RC pa man girari yan. RC pa man girari yan na mga tugang. Man abogado dapat ang masabi kayan mismo na mayo siyang pagkaaram sa paagi kan bista, sa paagi po kan korte mga tugang. Duman niya ilalantad and digdi kung gagabaon an sa iyang testimonya, kana depensa mga tugang o kada abogado na mga sinasabing biktima kung gagabaon an sa iyang depensa o credibility an sa iya mismong abogado, pwedeng magtara, pwedeng magdepensa. Pero kung masabi ana abogado na mayo ana mga akusado na ngaya araw kayan mayo ngayang pagkaaram an kuyang kliyente, so RC pa yan, maski abogado na nagsasabi. So dapat naghahali mismo duman sa nasambit ng persona anda pahayag. Kaya digdi mga tugang so mayo pa nina malinaw na deklarasyon, sina mayo pa manina malinaw na pahayag kung yaon sa nagtatarago ining mga nasambit ng mga akusado sa flood control asin man duman sa mga parabulang. Tumayo pa po, dinurumanan na parehas ni parehas ang dalagan kaniyo pong duwa, parehas ang dalagan, dinurumanan na itong mga harong ninda, itong mga pagsasadiri ninda, dinurumanan na kan mga autoridad, alagad mayo po nin pinag-arabutan. Mayo po nin pig-arabutan na mga autoridad duman sa mga lugar na kung saan itinutukdo na yaon po nagtatago ang nasambit ng persona. Aning si Mr. Atong Ang. Duman man sa Portuguese, sa Portugal, mga tugang, sagkod nyo niyan, mayo manin malinaw na deklarasyon, kung sa duman sa Portugal, niyo po nga si Saldico, mayo mambagang malinaw na deklarasyon, pinagpaparasabi lang, yaon nga duman sa Portugal, taigwa ngayon 10 taon, sinagkapira nga mga sinasabing nako ang iyang visa, iniyo pong si Mr. Congress kan ako Bicol, si Saldico, na taga dyan po sa parte ka na probinsya ka na Albay, na akusado sa kadakol-dakol na kickback anomalya po sa parte mismo ka na flood control. Sumayo pa man ni na malinaw, masabi nag-a-apply lang nga kita sa parte mismo ka na Interpol, tangani nga digdi madakop nga iniyo po nga si Mr. Saldico, duman nga sa Portugal, nag-a-apply nga kan extradition na tugang abot lang dyan so data man aram kunyaon talaga duman po sa Portugal, aniyo po nga si Saldico sindaman lang ang nagsasabi kaya and sindaman lang ang nagsasabi na nag-a-apply na po sa parte ka na Interpol, tanganing dakupon mapabalik digdi sa nasyon, ining si Saldico. Dahita man aram kung totoo iyan, o naggigibo lang sinda ng mga impormasyon tanganing may isabi sa publiko. May ipaluwas na mga pahayag na ngaya nagtatrabaho kita sa tao na nadidipisilan talaga sa paghabol, sa paghanap digdi po sa nasambit ng persona. Sa totoo lang talaga mga tugang, nadidipisilan ang mga autoridad sa paghanap digdi po sa nasambit ng mga persona. Pero si Atong Ang,
maski nga ni mga tugang nga sinasabing wanted subuot, subako day pa man siya dinideklara mga tugang na puganti. Day pa man siya pinagdideklarang puganti, bakong arog po kaniyo ni Saldico na deklarado na po na puganti mga tugang. Nagpuga, nagtatago, nagdulag mga tugang sa partibismo and lay. Pero si atong ang day pa man. So, ang pagtubod nga ni ka na iba, ang pagtubod kan mga autoridad taday maniniyo nagdulag sa ibang nasyon. Arog po kaniyo ni Saldico. Ang pagtubod kan iba, si atong ang taon lang po digdi sa partibismo kan Pilipinas. And sinasabi na posibleng iyaon po dadigdi sa Luzon. Pag sinabing Luzon, kaibanan dyan ang Bicol Naga. So mga barkada ni atong ang di sa Naga, lalong-lalo na itong nagsasabing itong mga nagkukuyam, itong mga parapago, pagkatapos itong mga nagkakaigwanin iyo nagpapadalagan kan mga derby o baka na yaon dyan sa Indo sabihin na nindo antig busing pinakamagayon yung tiken ato bangon mo na taday ka pa man antig bako ka pa man bagang antig kriminal day pa man bagang antig nagbibista and day ka man dinideklara nga pugante maagi pa man bagang antig sa bista bago mapatunayan nindang igwa ka na kasalan. Kaya mas magayon yung tigna magsuko ka na. Ato bangon mo na. Ini yung nasambit ng mga persona. Dahil taman sinasabi, ako mga tugang, dahil ko makumpirma itong sinasabi nindang may mga pulis na nagtatabang. Pwedeng totoo, pwedeng dai. Inot na inot, dapat dinarakop na ninda itong mga pulis na nagtatabang. Aram na pala nindan nga may mga pulis na nagtatabang darakupon si mga pulis na nagtatabang tanganing magtuga kung totoo na tinatabangan ninda si atong ang tabaka gibo-gibo na naman kan pulis para magpatong na naman and reward money atong ang kadakol pati mga interesado kadakol mga interesado mga tugang sabi nga ni kanda suba-suba man lang ini kanda nagkapira nga mga pulis daw nga kun taan na makako pagkatapos bangaunta na lang na reward ang hihira man niya akong sabagay mga suba-suba man lang yan mga pulis dahil taman sinasabi iniyo pong pahayag mo niya na Philippine National Police kabaro ninday ni pwedeng totoo, pwedeng bako. Sabi ko nga ni, dahil taman sinasabi na iyo po mga tugang party man sa inda mismong mga propaganda. So sa in maninda na ako yan, ano nga abot nindang pangaranan? Kung totoo yan, tanganing digdi, si mga pulis na sinasangkot ninda, makapag-react man, susagkod niya na mga tugang na mayong pinapangaranan gabos na pulis suspect baga garuman lang yan sa sarong kumpanya mga tugang garuman lang yan sa sarong kumpanya partner na kun ika hinabunan sa imong kumpanya pagkatapos sinasabi nindo na inside job ngaya panabon mayo manin pinapangaranan mga tugang kung sisay ana responsable so gabos ka mo person of interest dyan sa laog mismo kan kumpanya gabos ka mo mga tugang suspect kana mga autoridad so arog man lang yan kayan sagkon nang day pinapangaranan kan liderato kan Philippine National Police magugusto ka daw pulis ka pagkatapos sasabihin na egwanin pulis na nagtatabang niya sa pagtago-tago ni Mr. Atong Ang siyempre mariak ka pulis sisayan pangaranan tasagkod nang day pinapangaranan ang pagiling ka na mga kababayan ta sa pulis
ay baka yung yan nagtatabang ki Mr. Atong ang pagtago-tago. Ano? Ha? Oo, dapat dakupon, pangaranan, kanda liderato kanda Philippine National Police and sa paagi kan na pagpangaran digdi po malilinawan kan publiko and mahali si pagduda sa ibang mga miyembros kan na PNP. Urog na duman sa mga opisyal. An-inot na target ken an-inot na pinagdududahan ken sa pagpahabol sa pagsabi kaniyo pong tagapagtaram kan na PNP na may mga pulis po na nasa likod sa pagtabang sa pagtago ni Atong Ang. Iyo ang mga opisyal. Ano? Mga opisyal kan na pulis. So irak man kan mga day nag-aaram mga tugang ta napapagdudahan. Kaya ang pinakamagayon kani iyo man lang pinuunan na kan PNP isabi na lugod si mga pangaran. Ano? Tanganing nalinig na lugod and dalagan kan mga personay kan PNP and kung totoo kung totoo na may nagtatabang pinangaranan kan PNP pag nahiling di pwedeng dakupon kan nagkapira nga mga miyembros kan na pulis ikapalan niya sir inaaresto mi ika paluwas nin payag na dapat dakupon si nagtatabang tanganing si iba pag nahiling inaaresto mi ika sir maski official ka tayuan na sugo nagtatabang kapalan digdi sa nasambit ng persona kaya inaaresto mi ka tanganing makapagpaliwanag ano man sa imong tataramon pwedeng magamit sa partibismo kan pagkaso sa imo kung mayo kanin abogado sir tatawang kanin abogado kan gobyerno tanganing makapagpahayag ka kan sa imong lado pero ngunyan inaaresto mi ka iyo ba gayan arog kaya na mga tugang magsugo lang ang liderato ka na PNP na si Colonel niya, si Major niya, si Kapitan niya, iyong nga nagtatabang, ini yung si General. So dapat niya, digdi sa mga tauhan ka na PNP, kung nahihiling si General, arog ka ni dakupon, arestaron o imbitaran partibismo ka na headquarters tanganing makapagpaliwanag digdi sa mga nagluluwas na mga barata na siya ang nasa likod sa pagtabang sa pagtago-tago kanin ni Mr. Ang. Iyo baga, di malinaw. May due process na mangyayari mga tugang. So, iimbitaran mo ito pong nasasangkot itong sinasautan nindo o person of interest na iyo po ang nasa likod. Kaniyo po mga tugang sinasabing ito po mga tugang na sinasabing mga ito po mga tugang sinasabing nasa likod kaniyo pong pinagsasautan nagtatabang kay Mr. Atong Ang. Kaurula lugod. Ang bihira. Ay nako. Dawan sa mga kababayan ta. Bueno, oras na mga tugang igwara kita ni na oras po na 15 minutos antes na magabot po ana alas 11 ni na pagkaaga. Sa mga kababayan ta. Igwa po digdinin na sarong Mrs. Madam, paki kuana po iyan na mikropono, pakirani-rani na po tabi sa imo. Sige po. Rani-rani lang po sa mikropono. Tanga. Ika po ang magrani sa mikropono, madam ba? Dahil mo man yan mabubutong yung mikropono. Iyo. Sige lang po, sige lang. Ang nagagalang mo. Sige na po, madam. Ano po si pangaran ta, madam? Jennifer Claveria po. Jennifer Claveria. Taga saan po kita, ma'am? Balatas po. Balatas, Naga City. Ano po Son 4A Balatas. Ano po ang... nawawara po si Aki ko. Nawawara si Aki mo. Ngunyan pa lang, naaga. Ngunyan po lang po. Naaga? Ano po? 1, 2, 3...
Ngunya na Tulong aga? oras po lang po. Tulong oras. Opo. Ano pong pangaran kan aki mo? Marian Monteya po. Marian Montijo. Tapos Sabi daw ang katay ko. alat ka. Ika anong pangaran mo po? Jennifer po, Claveria. Oh, ano ta Montijo ining aki mo? Si Aki ko nag-apelido sa ama. Sama. Iya po. Di man po kami kasal. Live-in. Iya po, Live-in. live- Iya po. partner. Pero ang edad ni Marian po? Mga tabi, ma'am? 17 po unyan. This Unyan is po, city. isi-size pa lang po Oh, unyan. 16. Para 17. Iya po. Oo. 2009 po Paano yan. mo man po nasabing nawawaraan aki mo? Ano po yan, may na pong kaisipan. Mayong kaisipan na ano po? Itong ito pong sinasakal na nga ni po ako. Mm. Hindi. Aram yan po yan sa, sa Alat barangay. ka. Ano po ni? Gusto mo sabihin ba kung normal ang pag-iisip na kang aki mo? Iyo po. Mahilang po sa pag-iisip ang Day aki man mo? po, Oh. bagong inaki niya itong inaki niyang, binabados niya po. Mm. Tapos, pag inda ko po na po iyan na nangyari po yan sa aki ko. Di man po yan poder sa ko yung aki ko. Yan po duman Pero sa ining lalaki. aki mo may agom. May agom po O sa iyan. si agom ka ni? Yan po duman po sa Kalambog, Ka- Kanaman. Kasal po sinda. Day man po kasal nga ni, 17 pa lang po. Mm-mm. May edad na po kaya si lalaki, 28 pa lang. Oh, ano kung nagkakaminuutan Yung ko nga, ta na si namutuan Dua. po nga ni, binayan ko na nga ni po yan. Oh. Tapos Di po, ko na nga ni binaranggay. Oh, di ko man pinupulis. Oo. Namumutan, naagyan ko man yan. Siyempre. mayo man agom itong lalaki. May man Oh, po. mayo, di po ipakasal mo po. Yung nga ni, mapakasal ko, di pa man po yan mapakasal. Di pa man. Ay day, maski pa minor, pag gusto kan magurang, may konsentimiento ang magurang, pwede po yan. Pwede yan. O, Akala ko po, sir, 18 pala ang babae. dai, pag gusto na, may clearance ang magurang, pwede po yan. Pwede pwede po na yan. po. Oo. Piyo. Oo. Kaso, ano pong mangyaring, iyan ang masakit na Kung gusto kan magurang, Oo. halimbawa, gusto ni mister mo, gusto naman kan Di duwa nga ni kami magpakasal, di okay na. Yung nga ni po, di ba- Approve mo na po yan. Di man po kami nasusunduan. Sabi ko, mamalay kita, huwag ang mapakasal ka ni. Dahil na magpamalayang ang tigkarasalan na tulos na may aki naman po ano pa man na okay na nag-iriyuan na si Duway nag-iriyuan na nakaaki na nga ni di ikaman Siyempre. okay na ang tigkarasalan naman ang para malahi. Uruli-uli man kadikit. Siyempre, iyuman. Nag-iyuyuman kami. Yung man ang puro. Ayo, so pinaapod mo na po ini. Pinaapod mo na po itong lalaki nagsabi na mapamalahi dasin da. Dahil man po nga ni, sabi ko nga ni, pag 18 kung Dahil 18, pwede na po yan basta gusto si magurang bako man po yan illegal. Yun Bako nga man yan yun illegal. nga ni po yan. Basta gusto ka, approve nindo. O sige, approve mi na. di ko nga ni, di ko pa masyadong bistado ang lalaki. Nag-aarog ka yan. Oo. Si Di ko Aki po kaning mabistado si pa. Aki kan Aki mo po. Si Isay po. So makuapo mo Yan po duman sa inda sa Kalambog. sa kanaman. O Kanaman baka po. nagduman man po. Nakaduman ka na po. Yun po nga ni, pero Dahil nagduman ka na po ngunya na aldaw. so bago po, Oh. yan si Aki ko na papaarayon pa. Itong timing man pong birthday kong January 18, itong Saturday. Day po, day ay nakita Sunday. kayo, day nakita kayo mga birthday Day yan. po, day Kasubago po nga lang, eh. si Kasubago, ano nangyari Kasubago po? po. Oo, anong nangyari Ito, Kasubago? Subago, sa nag-iilang ko, tapos nagbuka, nasala na naman ni Marian. Sabi ko, bako akong Marian. Mm. Yuto, nagluwas siya. Nagluwas. Nagduyan po siya. Nagduyan. Tapos di siya nagsabi, makakana ako. Di man may nakatinuan. Sabi, makakana ako, nagre-repair ng kung maglutong Mga anong oras kakanon. po yan, ma'am? Mga alas 6 na po, ma'am. Ay, sir. Aga po. Sige po. Pagkatapos, anong oras siya nawara? So, bago lang pong alas 7. Alas 7, nagali sa arong nindo. Yan po yan dyan sa aban-aban. Sa katayid ko, ito nagkaulay pong kakawit niyang aki. Close niya si Yuri.
Iyo yan, ang kaulay niya. Tapos nagdyan po sa tukawan, uli-uli sa indang pirang oras, minutes. Tapos, itong nagdyan naman si katahid ko na naman, arong, inagdar na naman siya. Lalaki ang nagagda, babae. Babae po, si Manay Lily. Nagduman, Nag-iba man siya, sabi, man si Manay Lily nagsabi nagsabi man siya, Marian, maiba ka Marian. Iyo, at Manay Lily, mabakal tinapay, idi sa kanto. Inatod, ibahan. Ibahan si Dua. Tapos pagbalik, mayo na. Maana po. Anong sabi po kadtong manayon nindo? Anong sabi itong inibana na babae? Sabi itong katahid, itong ko, kay ba ni, itong kakawat niya, sabi sa ko, kakawat ni Marian, niya, ate, mayo na si Marian, din nakaiba si Manay Lily, si aki mo. Uyo to. Sisayan si Lily. Idi po si katahid ko po, sa arong. Pagkatapos, napot mo na si Manay Lily mo ko na... Inda nag-sign na daw, pasiring na daw duman. Pasahin po da? Pasiring de Rosario po daw. Del Rosario? Iyo po. Tapos nagsabi man po si katahid ko man itong, bako ko pang katahid, bagong iding sa tinampo. Sabi, yan duman, naglalakaw. Naglalakaw pa Del Rosario? Iyo po pa de Rosario. Oo. So, tapos tulo po yan. Si lalaki, sabi, nahiling daw siyang pasiring, nag-agi daw siya. Ay, apat po yan, palan. Nag-agi pa daw sa barangay. Ito po, then nagbabalik ang ganun niya. Inaalat-alat ko man. So, dapat magpasiring na kamo sa Del Rosario. Nagduman na nga po ako sa de Rosario. Ano po? Isa'y duman na niya ngayon sa Del Rosario? Sa tugang kong bunso po. Ano sabi kasi tugang mo po? Di nga nagsisimbag po unyan. Yan po si... Una ko nagduman ka ng unyan sa Del Rosario. May man po yan duman. Kaya yan... may man duman tao ang ganun. Di day ka pa man nagduduman? Day pa po. Inahapudan ko nga ni si pamangkin ko. Nagbaba lang nga ni ko dyan sa... Baka nag-eskwela man si pamangkin mo? Yung nga ni po. Di day man talaga ito makakasimbag. Day nga ni. Ang pinakamagayon po kayo, dumanan nindo sa Del Rosario na... Mga ni duman po tao. Nagtatrabaho si lalaki at si babae. Nagmagagom. Paano man yan? Mahali-ali man po yan itong aki ko. Masay man po. Day bali, basta ang importante, madumanan nindo. Mahiling nindo. Ano po? Mga alason man po yan. Mauli man si pamangkin. So madali naman. Pero ang pinakamagayong kuta na kayo, hindi naman nindo sa Del Rosario. At tapos, dumanan nindo, itong aki ining aki mo, aram itong arong kadtong sa iya mismong kalibin. Iyo po. Baka duman ang pagiraray nindo o apodan pagiraray nindo. Di nga ni sisimbag po nga ni. Mayo man daw duman. Dahil man nagsisimbag pagkatapos sabi kang mayo duman. Nagsisimbag. Di mo pa po aram na mayo duman. Taday po man nagsisimbag. Paano ko man po yan yan? Dumanan po nindo, simpre dumanan nindo. Tako nga nawawara, dapat inahanap. Iyo nga ni po, abo naman yan duman po si aki ko. Hindi na lang siya nagdalalabaw-labaw. Mamang itong pamasai. So, iyo man yan. Di mahalat-alat ka lang po. Sige po, apodan mo giraray ko na. Pero, aram niya ang pangaran niya. Kaning aki mo. Iyo po. Nakakaulay siyang tultul. Iyo po. Nakakaulay man pala ning tultul. Nakakaulay po tultul. nga ni. Apodan. Pag ali-aloy, may po siyang cellphone yan duman sa agom. Day, apodan po nindo sa aire. Mga pudan ka po. Mga pudan ka ngunyan sa mga tao. Lalong-lalo na duman sa imong mga mga barkada nga ni. Sa imong tugang, sa imong mga pamangkin na pwedeng dumanan kayan, tabakayaon duman. Nagre-ring nga ni si cellphone, di man si simbag, yan man may aki man sa dakula na, 3 taon na, di man nagsisimbag. Sige. Sabi ko nga ni, nag-ginibo yan, idi sa si Marian,
nagkakapay-kapayan na naman. Baka nag-ano to lang, naglalakaw-lakaw man lang garo. Mayong aning, ano, kuya, Ano, mayong ano? mayong bra, mayong ano, panty, o paano yan po, ano lang Pambira. Sige na po, short dahil mo lang. na po yung pagparasabi digdi sa irit. dato Mas mo censored. Yun na yung pagparasabi. Yo. Sige po, mga pudan ka po tabi, nay, manay, sige na po, mga pudan ka kung duman sa mga kababayan ta. Sige na po. O yan po. Sige na. Pangapo din na po. Nahiling mo man po ining aki ko po, si Marian Monteo. Ako po ang ina ni Jennifer Claveria. Bilang pong nahilinglan. Tapos po si Ate Joy, yawn dyan si Ate Joy, Joy Claveria man, sa Urban 4, Pakol. Paidiyo na lang po tabi si tugang ko, kay puhang ko lang po, portantilan. Sisay po si tugang mo. Mato ako pong tugang. Ano pong pangaran? Joy Claveria po. Iyo man lang Si po Joy yan. Claveria magdigdi. Iya po. Sa Balatas. Iyo po. Sa Balatas po. Mga tugang kundi say man na dumana ni Marian Montero o Montejo. Ano? Tabi man po pakisabi lang di sa magurang pwede ka mo mag-contact mga tugang sa CP number 0938213939 o kung man sa saro pang cellphone 0985464357. Ano po? Utronta ang contact number 0938213931 as in 0985464357. Iyan po, direkta yan sa magurang. Sa imo po yan. Iyo po. Sa magurang po. Kaya kung nakakabisto kay Marian Montejo, ailing nindo kunya unsain, pakikontak na lang po tabi sa sayang magurang. Nahandal man sa iyang magurang. Kuyang ka na po, blatter mo na ni. Yun na po. Sige po. Duman sa barangay? Yun na po. Sabi daw po, inutong ko na muna po sa itong kapitan talaga. Iyo po nga ni sa kapitan nga ni po. Sa kapitan. Maduman muna nga ni ko sa kapitan, iulit na naman. Sige po. Sige po. Data ka na abalahon po. Ayo po. Thank you sige po. na po. Dyan Sige mo na. naman ako. Sige na po. Digdi na lang Ayo lugod po. ni. Thank you. Sige Salamat po. Sige po. Salamat man po. Yan mga tugang utronta. Pagduda kan magurang naghali si Aki 17 anyos si Marian Montejo. Kapag tabangi man maaraman. Maaraman na yaon dyan sa indong lugar maipaabot po sa party mismo na magurang nahandal na magurang nagahadit mawara naman lamang ang kaaditan na matabangan taman lamang. Mabalik kami pagkatapos po nin pagirumdum. Ano mga tugang panagos-lagos kita digdi po sa laog na programang programang papitik-pitik lang. Atugang oras na po igwara kita ninda oras na 7 minutos makalis na po na alas 11 nin pagkaga. Paabutan tagunan ning good morning and sa tuyong mga parantabay. Marahay na Sir Jimmy Tuboy Relos, marahay na aga po tabi sa imo. Sering mada paabutan tanin good morning, marahay na aga sa tuya pang mga parantabay, digdi po sa laukan papitik-pitik lang mga tugang. Pinapaabutan tanin marahay na aga si Sir na Jose Decena, saka si day ko aram ko na lalaki o babae ni Jim Lituboy Relos. Good morning po tabi sa imo kay Sir Luis Rivera San Jose Jr. Marhay na agaman na mga tugang. Sige lang. Duman sa mga kababayan ta. Bueno, padagos-dagos kita mga tugang digdi po sa laog na programa
napapitik-pitik lang. Duman sa mga kababayan ta, aram daw nindukan na nakalis na daw, grabe na naman si baha digdi po sa laog kan na naga mga tugang. Ini ang saro sa mga dain na solusyonan digdi po sa laog kan naga sa panahon na niligasyon. Ini pong grabing baha. Malata nagkapira dyan lang sa digdi sa laog kanaga haros may 20 mga classroom ang binaha. Anhulyan Militon Elementary School, grabe po. Haloy ng problema yan na mga tugang. Panahon pa ni ligasyon na day po yan natawanin na solusyon. Ni ligasyon. Pero si ligasyon, mga tugang, sakop niya bilang congressman, iniyo pong parte kan konsepsyon na pikin konsepsyon na pikin niya ining Militon Elementary School. Napapakiaraman niya nga ni ang ibang distrito. Partner? Napapakiaraman niya nga ni ang ibang distrito kan na probinsya kan Camarines Sur. Ining distrito niya kung saan siya naging alkalde kan na siyudad Canaga, dahil niya po natatawanin na solusyon. Baha digdi po sa laog kan na siyudad Canaga. Partikular na dyan po sa maya Militon Elementary School sa Concepcion Pequeña, Naga City. Yan na, dyan pa lang po yan sa parte mismo kan Militon Elementary School. Digdi po sa laog kan na siyudad Canaga. Pag nagkakaigwa po ninba, prakasado, dalagan kan na pagklase kan na mga estudyante dyan. Haloy na panahon na nag-serve po sa siyudad Canaga, siligasyon. Pero dahil niya po natawanin solusyon yan, nakikiaram siya dumampo sa parte kan ibang mga distrito, ang distrito niya, kung saan siya naging alkalde kan siyudad Canaga, dahil niya po natatawanin na solusyon. Pirang taon na naging official kan Naga siligasyon, mga tugang naging legal officer ka na siyudad ka na Naga. Pirang taon yan, naging legal officer. Naging kagawad kan siyudad ka Naga. Pirang taon na naging kagawad kan siyudad ka Naga. Naging vice alkalde kan siyudad ka Naga. Pirang taon na naging vice alkalde sa siyudad ka Naga, siligasyon. Pagkatapos naging alkalde, pirang taon, 6 na taon na naging alkalde kan siyudad ka na Naga. Pagkatapos ngunyan congressman, so dahil niya po natatawanin atensyon. Pwede pa katong kagawad siya, legal officer siya, pwede mga tugang na dahil matawanin atensyon, pero naggibo man lamang siya ng resolusyon, ordinansa, tangani po na mapakaray ang dalagan na kanda nasambit ng baha digdi po sa laog Canaga, partikular na dyan po sa Militon. Saro pa lang, Militon pa lang mga tugang pinag-sasabita. Naggibo man lamang siya ng ordinansa, resolusyon, kan siya po panahon kanda siya kagawad pa. Kan siya vice alkalde, naggibo siya ng ordinansa, resolusyon, naghanap siya ni na pundo para po mga tugang igwan ni na kontribusyon sa alkalde para po mapakaray ang drainage dyan. Kan siya alkalde, ano ang ginibo niya? Natawan niya nin atensyon. Iyo pong baha dyan po sa may parte mismo kan Militon. Mga tugang. So iyan na problema ni ligasyon. Ngunyan kan sagkod ngunyan na mga tugang, congressman na siya. Ano ang ginigibo niya? Tangani po na digdi itong mga problema na nawalat digdi sa laog Canaga kan siya iyo pa naga-administrar, mapadagos niya, nagibuan niya lamang nin atensyon, napasyaran niya giraray, napasyaran niya giraray, iniyo po nga Militon Elementary School, tangani nga digdi sabihan ang mga residentes dyan ng antig, egwa nakita nin pundo, may ginigibo na ko, nag-privilege speech ng antig ko duman sa kongreso, tanganing mapakaray, iniyo po nga nasambit ng drainage digdi para daiman na nabubugtak sa peligro ang mga residentes digdi, asin man na mga sinasabi niya itong mga estudyante sa kada nagbabagunas an uran, asin perming pinagbabaha, o nagibuan yan.
nagigibo mo nga ni, napapikiaraman mo nga ni ang ibang distrito, digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur, ano taday mo na asikaso, ang sadiri mong natad, ang sadiri mong distrito, kung sain hali ka digdi, and ara mo ang mga problema na sinasapo digdi, dai mo po nagigibuan in solusyon. Ano taday mo yan nasasabi duman? Ano? Ha? Ano taday mo nagigibo yan duman sa party mismo kan kongreso? Ha? Iniyo po nga rin kanina mag-privilege ka lamang. Ano? Ha? Paano masusudyaan ka kaya? Ano? Masusudyaan ka na inot. Ano ngayon ginibo mo? Kan panahon na ika, opisyal sa laog kan siyudad Kanaga. Ano ta naglalaan sitwasyon? O ano ang ginibo mo? Ano ang solusyon na pinagtao mo dyan? Saro pa mga tugang. Iyan, saro pa lang yan na problema. Kadakol po nin problema digdi sa laog Kanaga na nagbaba na daiman tinawanin solusyon, daiman po na ariglo, daiman da natawan nin solusyon kana congressman kana 3rd district kan Camarines Sur kan ini alkalde pa digdi sa laog Kanaga. Kadakol po nin na problema na binayaan digdi, pero ngunyan pinapabayaan na pinapakiaraman ang ibang mga lugar, mga tugang. Dapat magtutok ka digdi. Ano taday mo po nagigibo? Digdi po sa laog ka na siyudad Kanaga na tutukan. Ano po? Ining mga problemang ini. Bako man ni Mayor Leni Robredo ang problemang ini, winalat mo po yan. Si Mayor Leni Robredo nagigibo nin paagi niya, naghahanap nin mga paagi, tangani po masolusyonan na anda ba digdi sa laog Kanaga. Tabangan mo po, tabangan mo. Ikahaloy kang nanginabang na digdi po sa laog Kanaga bilang official Kanaga. So dapat po tabangan mo po ini yung tabangan mo po si Mayor Leni Robredo. Ini yung mga problemang ini winalat ni kan sa imong administrasyon. Bako na magparapakiaram ka dumada sa ibang mga lugar na tutuyawan ka kan digdi po day mo natatawanin atensyon iniyo po sa diring natad mo. Digdi po sa laog Kanaga asin sa party mismo kan 3rd district kan probinsya kan Camarines Sur. Dai mo po nga ni natatapos-tapos, dai mo sige kang pakiaram sa ibang mga lugar, dai mo po nga ni naariglo ang Plaza Quezon kan siyudad Kanaga. Dai mo po natatawanin atensyon alangan man na iwalat mo yan kay Mayor Leni Robredo. Ika po baga nagpuon kayan and ika nagsasabi na nakakuha ni Napundo. Pinagmalaki mo po baga iyan Plaza Quezon na iyan. So tapusin mo po. Dahil mo nga ni natatapos-tapos ining Plaza Quezon, pagkatapos sige pa kitang pakiaram sa ibang natad kay Mayor Nelson Legasio na congressman na kana 3rd district kana probinsya kana Camarines Sur. Asikasuhon mo po anasambit ng iniyo pong mga problema. Diyan sa party mismo kana Abilya, baha man diyan. Dahil mo po baga na asikaso o diyan po sa may party mismo kana Sabang sa may barangay kan Sabang digdi sa laog kan siyudad Kanaga, binabaha man. Dahil mo po baga natawanin na solusyon ana baha po dyan sa party mismo ka na Sabang. Iniyo pong problema sa party mismo ka na MNWD. Binayaan mo na lang ang problema. Dahil mo man po natawanin na solusyon. Ang tinawan mo nin solusyon. Kaya kinaag mo po dyan si John Mongoso sa MNWD gusto mong ma-recover itong pagkakalugi. Pagkakalugi, baga para sabi baga nindo, lugi na ngaya ang MNWD. Bagong ayubos ay, para sabi niya baga, lugi ngaya ang MNWD, kaya dapat niyang ikaagta si Jun Mongoso, nanganing niyang mapakaray ang dalagan kan financial status sa MNWD. O financial ang pinakaray mo, financial, bako man itong problema kan mga konsumidor na mapadapit po sa supply kan tubig. Ibaga, kaya ano na problema ngunyan, okay ang financial, pero si problema, dahil mo man naasikaso, ano naasikaso mo itong problema kan MNWD, tabangan mo po. Iyan mga problema,
na dapat asikasuhon. Pag-ana baga sa imo taga-naga bako man tagaluwas kan naga. Tanda imo maasikaso ang naga. Dapat nagtatanaw kita nin utang na buot partner. Ili nga, sa mga burbanwaan kan 3rd District kan Camarines Sur, naga man lang ang nagpagana sa imo. Naga, kung mayo ang naga, tunod ka man. Kaya dapat asikasuhon mo ang naga. Takadakol problema digdi na binayaan mo na dapat ngunya na yaong ka na sa Congress, iyo ang asikasuhon mo. Kitang mga taga-naga, mga tugang, napapabayaan kita ni Mayor Nelson Ligacion sa kakaatom sa ibang mga lugar. Pero dahil niya iniisip na nagpagana sa iya, naga, dapat inaasikaso digdi ang mga problema. Dahil man baga natatawan yung problema, o mayo manilalatag si Mayor Nelson Ligacion, mayo manilalatag kung anong mga solusyon ang gagamiton, ang gigibuhon digdi sa mga problemang ini sa laog ka na siyudad Kanaga, mayo man po nina na ilalatag, mayo man nina konkreto pang mga plano na pupuunan na mga tugang. Ang permi niyang pinagsasabi, ngaya digdi General ining Naga City General Hospital, iyo na baga, mayo ka man ginigibong expansion, mayo man bagang expansion partner na naaraman kita dyan sa party mismo ka na Naga City General Hospital na ang sabi nga ni Mayor Lini Robredo, kansiya magkaigwa ninda pagtukaw bilang mayor. Ang sabi niya, kadakol problema sa party mismo ka Naga City General Hospital. Saro na dyan na mga tugang aren, pagkulang-kulang ni na bulong. Iyo bagay yan, patapos sabihin mo mabalik ka digdi sa Naga, yaong ka na sa Congress, mapareretrato ka. Ay dati nang haman yan, may mga pagkukulang pa nga ni, dyan po sa proyektong iyan, na dahil mo po naasikaso, saro pa, si mga drainage digdi po sa laog ka na siyudad Kanaga. Kadakol po ni na dapat na asikasuhon ka. Saro pa pinakamayor na proyekto na dapat tinatawan mo nin focus. Binayaan mo na lamang, binayaan mo na lamang maski pirang kubiko nin baybay, mayo kaming nahiling. Ining pabahay ng Pangulo. Digdi sa laog ka na Naga, dakula ko taning katabangan sa mga empleyado ka na pribadong sektor, sa gobyerno, pagkatapos itong mga mayo nin harong, digdi po sa laog ka Naga, tanganing magkaigwa nin harong, alagad ano po ang nangyari? Sayang, nagkaigwa nin inaugurasyon, nagkaigwa po nin groundbreaking mga tugang, abot na sa nakita sa groundbreaking, dahil man baga nag-usad nasambit ng proyekto. So iyan problema yan na ni Mayor Nelson Ligacion kana sa iyang pag-administrar. Digdi po sa laog Kanaga, winalat niya, yaon siya duman sa Congress, ngunyan niya gibuhon sa iya mismong magnet mga tugang. Ngunyan niya gibuhon sa iyang tibay. Tanganing mapuunan naman, iniyo po nga nasambit ng proyekto. Nakakasupog na pagparailing-hilingon asin pagparaurulay-ulayan, iniyo pong nasambit ng bagay na haloy na pinagmalaki ni Mayor Nelson Ligacion. Pinagmalaki ni mga tugang ining pabahay program ka na Pangulo, pinagmalaki ni Mayor Nelson Ligacion digdi sa laog Kanaga. Hapota si Mayor Nelson Ligacion, pinagmalaki niya po yan. Naigwa nga kita digdi, makakatabang nga yan. May napuunan? Po, tamayong napunan, pinabayaan mo po, ngunyan, asikasuhon mo po, tayaong ka dyan sa Congress. Asikasuhon mo po. Takunday mo pinabayaan yan, di dapat pagkatapos kan groundbreaking, may napunan lamang, kisira na kapatindog lamang, nin sarong poste. Day mo yan ibasol sa administrasyon po, tabi ni Mayor Lini Robredo, tabako pa man yan kay Mayor Lini Robredo. Mga problema po yan na pinagwalat mo digdi makasupog sa presidente. Yaon digdi na presidente,
itinukdo mo na ngaya odian maray ngayan daga, may daga na ngaya kami, magkakaigwa na ngaya kami nin groundbreaking, isinabay mo sa probinsya, kana probinsya kan Camarines Sur. An probinsya kan Camarines Sur, igwana ni nahihiling may mga istruktura na. May mga nahihiling ng mga edipisyo kan pabay program kan presidente. Pero dyan, sa ginibo mong groundbreaking, na sa imo pong ipinagmalaki, kan ika-alkaldi pa, sagkun ngun yan, utot baga, uda pa baga maski saro, so, arinan may kapabayaan, nagpapailing na may kapabayaan ka po sa nasambit na nga proyekto, may kapabayaan ka po, dyan sa parte kan na Maharlika Highway, dyan po sa parte kan Andaya Highway, dahil nagpapabaya dyan, dahil nagpapabayaan na kongresista na yaon po dyan na mga tugang, maski bako nindayan project ka ito, pero nagigibo sindanin paagi, tangani, na mapakaray po yan, mga rulubak-lubak na tinampo, maski sabi yung tang madali na kakalkal, pero natatawanin atensyon, napapakaray, napapatrabaho. Iniyo po, mga tugang, ilinga, an kamurugtakan, ano ang kamurugtakan na mga tugang, kaniyo pong nasambit ng pabay program ka na Siyudad Kanaga na sa sarong proyekto ang gobyerno nasyonal ni President Bongbong Marcos. Mahayo po baga, so yung saysay lang pagdigdisa na ni President Bongbong Marcos, nagkaiguanin na groundbreaking dyan, piga para Galyeta, and alkaldi pa kadto siligasyon, so nawawaranin na saysaya mga tugang, nangapudan pati niyo dyan sa ground ka na City Hall sa flag raising ceremony, nangapudan ka baga, pwede na po ngaya, bukas na po ngaya, ang pag-apply, duman po ngaya sa gusto nga makakuha, iyo po ngayang unit pabay program kan presidente, mga tugang, bukas na po ngaya. Bukas na, pero yaon sain. Maayo pangani ni na istruktura ay los pag-arog kaya karalagan. Ay pagparabida na sarong proyekto, mga tugang, na mahayo pa man. Mahayo pa man. So, madumang kita, ito may pundo na to, nakiride on kita. Totoo man talaga nakiride on kita. Gwa ng pundo in-announce na bago ka po nag-privilege speech, bago ka nag-privilege speech, duman po mga tugang, sa parte kang Congress, nainot nang nag-anunsyo si President Bongbong Marcos, na ngaya, ipapairay taan Maharlika Highway, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, gustong sabihin, pag sinabing Luzon, kabali na po dyan. Ang Bicol Region, kabali po dyan. Ang Andaya Highway. Dahil ka pa nagpi-privilege speech, pakadangog mo na ipapairay tamay pundo, duman ka nag-privilege speech. So, naman talataan pagkakataon, tanganing digdi, makuataan kredito mga tugang. Tinamantalataan pagkakataon, pero dahil mo nasasabi, and presenting mga nagtukaw dyan ng mga congressman, may ginibo, may nangyari, as in nagtatrabaho para sa rehabilitation ang Andaya Highway. Maski si Andaya mga tugang, maski si Andaya, si Senyor, katapos si Andaya Junior, si Nonoy Andaya, may ginibo. May ginibo ilingon mo, nakapatindog nga ni kan Andaya Highway, kaya lang, nagkakararapak mga tugang, nagkakararaot sa kadakulan, nagaagi po dyan, mga tugang na mga bihikulo. And ansaro pa dyan, kaya nagkakararaot tulos, ninulita, malumoy po ang daga dyan. Malumoy ang daga. So, digdi po,
pag malumoy ang daga, naghihiro ang daga, partner. Naghihiro yan. So ang tendency, pag nagparairo ang daga, tamalumoy, mararapak ang istruktura po dyan. Mararaot, mga tugang. Malumoy. Nag-iiba-iba, partner. Sa paglubog kan daga, nag-iiba-iba. So mararaot ang istruktura dyan. Pero dahil po pinabayaan, iyan. Si Andaya, dahil man nagpabaya man dyan. Dahil man nagpabaya. Kaya lang, dahil natawan niya itong aluyan na solusyon, mga tugang. O iyo man, si Uribata, daiman po nagpapabaya, nahiling po, naggayon nga ni ngunyan Andaya Highway, nagmaray-maray kung ikukumpara kadto, labo-labo bagaan pa trabaho, po, pagkatapos sasabihin nindo ang kredito yaon sa Indo. Anong gustong sabihin nindo? Dahil nag-iiroan congressman dyan, dahil nag-iiroan mga opisyal dyan, antis ka pa man po, nagparapaluwas, nagtaram-taram sa party kan Congress, nag-privilege ka, igwa na po nin patrabahong ginigibo dyan. Maray-maray na, sinusolusyonan po ang highway, kan Andaya Highway. O sinusolusyonan. Ang problema po, digdi po sa laog ka na siyudad Canaga, tamayo nin iba na congressman na maako kayan. Si Gabi Bordado sa kaikalang. Ano po? Baga natatawanin na atensyon. Ay natatawanin na atensyon ang mga problema digdi po sa laog ka na naga. Po, kadakol po ni na problema digdi po sa laog ka na siyudad ka na naga. Dapat po sinusolusyonan. Tinatawanin na atensyon na mga tugang. Kan panahon mo nga ni, digdi, kan panahon mo digdi, kakul ang problema pag abot po sa party kan street light. Kan panahon mo baga, kaya nga ni may mga nagkagaradan digdi, nagkapira po ang binawian ni na buhay, mga tugang, estudyante, babae, nipulikan madiklum ang lugar, pinag-arabuso, dahil mo po bagay na tawanin na atensyon, kung dahil pagad tumay nagadan, sa kapalang napailawan, so yan na problema, mga tugang, sa panahon po kay Tuni, ligasyon, kadakol pa po, kadakol kang mga panuga na dahil pa po nangyayari, kadakol po, mga tugang, ni na panuga ini, dahil po nangyayari pa sa gunyo niyan. Puro panuga pa man lang. Ano po? Diyan po, kung hilingon mo, ang Andaya Highway po si Pokot, abot po Del Gallego, may aksyon po na pinagagigibo ang mga nakatukaw na mga congressman kasi na alkalde po dyan. Yung mga ginigiribo po. So, imbis po, pasalamatan taman. Po pinapasalamatan takaman. Sa effort mo, pag taram mo duman sa party mismo ka na Congress. Pero bako man po ang solusyon dyan o mala, ang present mo na mga dapat na arigluhon, asikasuhon, kay Secretary Benz kan pagdigdi. Maayo man baga, mayo ka man po ni na ipresentar, apuera na lang na digdi po, pabisitahon mo digdi. Talagang ito po, nakaprograma na po ito, kay Secretary Benz na madigdi po talaga sa party mismo kan na probinsya kan Camarines Sur, takasuguan po ni President Bongbong Marcos. Kasuguan ni President Bongbong Marcos na ngaya, ipapairayta ang Maharlika Highway. Entero po na Maharlika Highway poon, Luzon, Visayas, Mindanao, ipapairayta dyan. Kaya digdi po, i-inspeksyonon talaga ni Secretary Benz and party kan Maharlika Highway, orog na ang Andaya Highway. Poon na party kan na probinsya kan Quezon. Ayo ka man po ni iprinisintar na programa na dapat iyo na inuton. Dapat igwa kanin ipinagapresentar o pagdigdi,
nagdigdi na baga sa probinsya kan Camarines Sur, ha? Nag-agi na sa siyudad kan Naga, nagsabat ka na, ano? O kaibanan ka nga ni Garo, ha? Duman sa Kumboy, ano taday mo dinara dyan sa Plaza Quezon? Tanganing naaraman, ha? Kung ano ang problema dyan, ha? Sa parte mismo ka na Plaza Quezon, dakulahon bagang kantidad, ha? Milyones ka pesos na kantidad ang pinagtagama dyan, ha? Para po sa construction kan Plaza Quezon. Ano taday mo pinagdara dyan? Nanganing digdi po nagkabiristuan na, ano? Nagkaararaman na, ha? At mga taga-Naga, ha? Ilang nagigirong pero nasusuya, ta sagkod nyo niyan, si gayon-gayon ng Plaza Quezon na mga tugang, iyo, anda pasyaran ka sa tuyang mga kababayan, nangurog na kung igwanin mga okasyon, arog kan parada, dyan po sinda nakatindog sa Plaza Quezon. Kundi ngunyan, mayo na, ano, ha? Kadakol na mga okasyon ang pinagigibo po dyan sa parte kan na Plaza Quezon, na mga tugang, bako lang anda panahon kan na parada, pagpiesta Naga, kadakol na mga nanginginabang kayan. Pero ngunyan, ha, dahil mapakinabangan na mga tugang ta, dahil natatapos-tapos, ha? At may kaginibuan kayan, na, at may kagustuhan na gabaon kayan, siligasyon partner, ano, paong iyo, ikabagan may kagustuhan na gabaon kayan, masabi ka, inaprobaran sa parte kan na resolusyon o ordinansa kan syudad kinaga, pero ikan may gusto, ikan may ideya, ano, ikabagan may ideya kayan na agabaon na Plaza Quezon, napa no, ano nangyari? Taano taday mo na isabi yan? Secretary Benz, na sa imo mismo iyan na pahayag. Ano? Takot ka na maaraman na iya pambira. Aba iya, day manggaro takot. Ano? Day manggaro takot. Kundi supog, supog ka, nasabiyon na project mo, na ay matapos-tapos, patapos nangingiaram kita, man sa parte mismo ka na first district ka na probinsya kan Camarines Sur. So, bakit lang dapat yan ang hinihiling? Ano? Bakit yan ang dapat hinihiling ka na mga kababayan ta? Urog na kan sa imong mga followers. Dapat hinihiling itong hiro mo man, digdi sa parte mismo kan na third district kan na probinsya kan Camarines Sur. Since mga problema digdi, ano natawan mo ni na solusyon? Niyo pong mga problemang ini na digdi po sa satuyang lugar. So yan na kinakaipuan, ano, dapat yan na maasikaso mga tugang. Kadakol na mga problema po ang kinakaipuan ariglaron kaniyo po ni igasyon digdi po sa satuyang lugar. Tawan mo lamang ni pundo, ana merkado publiko, luma ng maray, pero naparenovate mo man, ano, naparenovate mo man, pero tawan mo nin pundo, sige daw, pagayunon mong maray, merkado publiko, na siyudad Kanaga ta, gurangan na bagayan, ano po, nangangaipo naman yan na maray rahay, na pag kakaigwa po nin rehabilitation, ano, renovation na mga tugang. So, asikasuon mo, ano, so barbaranta, hilunta, kung maasikaso yan, Mayor Nelson Ligacion. No? So, kadakol po, digdi ka lang po na magkonsentrar sa Naga, ano, kamong mga taga-Naga, kita yaon digdi, ano po, sa 3rd district kan na probinsya kan na Camarines Sur, ano na nagibo lamang ni Mayor Nelson Ligacion sa Satuya. Ano na lamang naihatod sa Satuya intabang ni Mayor Nelson Ligacion. Ano? Kanishim ringani, day ka lamang nakataonin na kisira, ano to po, pampalubag loob sa mga taga-Naga, ano, kisira spaghetti, mayo ka lamang na iduhol, parte mismo ka na mga taga 3rd district ka na probinsya ka na Camarines Sur, pambihira. Ano po? Digdi po, saro pa. Ano? Sa mga tugang na dapat tinatawanin na atensyon,
iyo po ni sarap pa sa problema, sinabi mo ko ta na pinahiling mo ko ta na Secretary Vince Dizon iyan na tower building dyan sa party mismo kan Santa Cruz natnawanin na permit ka na Ciudad Canaga na dapat anom na edipisyo lang pero pinagpipirit na 13 nasambit ng edipisyo dai mo po pinagakontra dapat nanindugan ka nanindugan ka po na duman lang sa permit tayo lang to nababagay digdi po sa og ka na Ciudad pagabot po may lugar kan residential so iyan ko ta na piling mo kung tama yan na ano taday mo na ipiling syempre mahapot si Secretary Vince sino ba ang alkalde na nag-approve nito at naituloy samantala mga tugang na sulaminti mga tugang anom sa naman na edipisyo ang dapat na kinakaipuan po na ipatindog pero naglampas sa anom anaputon dyan inot ni Secretary Vince sa mga tugang si Isay ang alkalde sino ba ang alkalde dito na but alam nila na dapat lang 6 na iskalon pero nailampas dahil mo na idara dyan taaram na matutuyawan ka matutuyawan ka ta ika ang saro sa mga responsable sa pag kun kaya ta naidagos yan taday mo tinutukan na permit palanduman anom na edipisyo sa naman anom na iskalon sa naman dai ka nanindugan dapat nanindugan ka bilang alkalde ka kan Ciudad Canaga ay dai anom na iskalon lang ang tinaomi so anom na iskalon lang pag naglampas ka dyan illegal na yan tabasado sa building permit na itinaomi sa imo anom na iskalon lang 6 story lang ang dapat yan di dapat nanindugan ka dahil mo madaradara dyan ta mababasol ikaan inot na babasulon taano ta nangyari dyan taano ta nagdanay taano ta na idagos taano ta nagbalga dahil ba ganin doon na kontra kundi pa nagkaigwa nin petisyon si mga residentes dahil pa mapapapurpundoan na trabaho dahil pa mapapurpundoan trabaho dapat nanindugan ka dyan saro yan sa winalat mo na kontribusyon digdinin problema sa laog kan Ciudad Canaga. Sagkod ngunya na mo problema ang mga residentes, na mo problema ang mga barangay official digdi po sa laog Canaga, huli po kan na tower building na iyan. Na pagkaro lang kaw na edipisyo, mga tugang na naitindog sa administrasyon ni Mayor Nelson Ligacion samantalang anom na iskalon lang ang tinutugot basado sa permit mga tugang na itinao kan City Engineer's Office digdi po sa laog kan na naga. Ngunyan, ano ang nangyari? Ayo baga na mga tugang dai po natawanin na solusyon so nagdadanay sa kudngunyan na makahirak-hirak nga ni ta sa tuya po nga mga kababayan na nagrereklamo pero dahil natawanin na solusyon kaniyo po na si Mayor Nelson Ligacion kaniniyo po alkalde padigdi po sa laog ka na Ciudad Canaga o ngunyan yaong ka na sa Kongreso o sabiya daw po yan sabiya na padigdiyon mo si Secretary Dizon kung tama daw ng tigyan tayo ka dyan ang inot na babasulon pagkatapos si sa imong city engineer kung taano ta nagdanay po yan lugar na iyan. So igwapa kadakol po digdi sa laog ka na Ciudad Canaga na dapat ariglaron digdi na po guna kita magkonsentrar pabayaan ta na okay manan magtabang sa ibang lugar kung ariglado gabus
sa imo nga nasasakupan na distrito kun mayo nin mga problema. Ano po? An makahinanakit digdita kadakol problema sa parte ken sa imong nasasakupan na distrito, sige ka na napakiaram sa ibang distrito na dai mo po nasusolusyonan ang mga problemang ini. Yan ang problema ni Mayor Nelson Ligacion. Bueno, mga tugang, sa iba pa niya itong pag-uurulay-ulayan, digdi po sa laog kan na programa, madali na naman ha, duman sa mga kababayan ta, pwede ka mo karakan-kakan na, madali na naman na oras, madali na naman na oras sa mga tugang. Aber daw, iniyo po nga si Curly Diskaya mga tugang. Si Curly Diskaya nagsabi na ito pong si kwarta baga si mga kwarta na pinagtutubudan na kinikbak kaniyo po ni kinikbakan na nasambit ng kontratista sa mga kontrata sa gobyerno subot so digdi mga tugang pinapabalik baga pinapabalik to kan na DOJ kan Department of Justice. Pero iba na pananaw ni Diskaya. Tan pagtubod kan Department of Justice, mga tugang, an pagtubod kan independent court, mga tugang. Na digdi po nagkamada nin kadakul-dakul na kickback kwarta iniyo pong Diskaya si mga sa iyang construction firm nagkamada nin kadakul-dakul na kwarta huli po kan mga ghost project subuot na mga proyekto asin na malasadong mga proyekto sa flood control. Now ngunyan ang sabi kan DOJ saka kan ICI saka kan Blue Ribbon Committee ibalik niya si kwarta na nakuha sa mga flood control project kaniyo pong mga Diskaya mga tugang. So, pinagpahayag kaniyo pong kontratista na si Curly Diskaya na sa pagtubod-daan niya, mga tugang, garuman lang hinabunan siya na kanhaputon na kan Department of Justice DOJ kun gurano an sa iyang ibabalik na kwarta sa lado kan gobyerno para maibali po sa witness protection na program. Sabi po kani mga tugang, garuman lang hinabunan mo kami. Ang naghahabon na lugod si gobyerno na pinapabalik si kwarta na kinuaninda pagkatapos tanganing makaiba siya sa witness protection program ta naga-apply partner kung ibabalik mi nga, kung mataw nga kami ning kwarta, garuman lang nga kami aninhabon na nindo, ay pambira si gobyerno na lugod. Ang sinasabing naghabon, ini talaga ang kukuti ka ni Ibaman, talagang marining tabason ang kukuti ka ni mga tugang. Isipon mong, ngaya, kung mabalik niya kami, garuman lang nga kami hinabunan ning kwarta, pambira ka, kamo na nga ni, kamo na nga ni sinasabi na subuot nag-kickback, sabi kan mga testigo, kamo na nga ni sinasabing nag-kickback sa kwarta kan gobyerno sa mga ghost project, mga tugang, pagkatapos sasautan mo pa na ang gobyerno, garuman lang iyo ang naghabon sa imo kaniyo, pambihira ka. Si iba nga ni na tinarawan nindo kwarta, ibinaralik na, tinarawan nindo, nina kwarta, say si mga nag-ako nin kwarta, hali sa Indo, si Bryce Hernandez, mga tugang binalik na, pagkatapos, iniyo po mga tugang si Alcantara, binalik na, pero kulang pa, si Isay, sinasabi na responsable sa pagtao, kana kwarta na milyones de pesos na kantidad na binalik kaniyo pong mga engineers na ini. Saro ka mo sa tinutukdo. Saro ka mo. O pagkatapos sabihin mo,
garuman lang nga kami hinabunan kan gobyerno, ay pambira kasi gobyerno na lugod na, binabaliktad mo na, ay pambira niyo partner, ano po, maray talaga niyong, ano man kaya tapag akuon pa, na isa irarom ini sa witness protection program, ining mga diskaya, na matagas, nagpupurutik, basado yan sa mga pahayag nindo, sa mga pahayag kan mga legislador ta sa ginigibong investigasyon, kaya baga na-contempt nagkakurulong, nagkakurulong ta nagpuputik, so nagpuputik mga tugang, ano pa tayo ipapasairarom mo, na matagasan paninindugan, dahil nakikipagkooperar sa gobyerno, ano man tayo lalaog mo pa sa witness protection program, dapat kaniyo talagang digdi mga tugang kasuan na iniyo po nga nasambit na mga kompanya pagkatapos iniyong mag-agum na diskaya tangani na takon gabusta na lang gabusta na lang po ipapasairarom sa witness protection program ay mayo na kitang dadakupon ka ni mayo nang maninimbag ka ni itong mga darakulang mga sira, mayo ng mananagot, tagabus na nag-apply ni na witness protection program ka na gobyerno. Ano po? Tama na itong mga, tama na niyo sa sa Bryce Hernandez Alcantara, mga tugang, pagkatapos itong sarong babaeng kontratista si Santos. Okay na yan. Iyan makakapaluwas na yan, nin mga pahayag and makakatukdo na yan kung sisay ang mga responsabling mga persona na iyo ang nasa likod po kaniyo po tugang sabi niya itong kontrobersiya sa pag-kickback kan kwarta sa flood control project. Takun gabusta papaunrahan na makalaog sa witness protection program ay mayong mapipreso, mayo na gabus na yan na mga tugang ma-apply, so libredo na si mga may kasalan yaon sa luwas. An mangyayari kayan si saradit na mga sira lang an mapipreso. Kasi mga darakulang mga sira, mga imbolto talaga nin darakula sa anomalya mga tugang mayo po nin makukulong kung gabus na lang aakuon kan gobyerno na mag-apply po na maging sarong state witness kan gobyerno digdi po sa flood control project. Pero, abot kami nin oras ni na pamamaaram mga tugang digdi po sa laog kan na programa. Sa pangarang kan na sa tuya po nga mga nakaibana sa pagpaabot po kan mga impormasyon sa engineering department. Nakaibanan ta dyan. Siyempre, si Pastor Serge Mamul, taon man si Sir Stephen Pabis, asin si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, salamat sa mga parantabay kan papitik-pitik lang sa BBS FM Naga. Mga tugang, antes kita magpaaram, pasalamat sa mahal na Diyos sa pagtao ni na bendisyon na matapos an sa tuyang obligasyon ngunya na aldaw. Kaya uya po an sa tuyang daily bread. Mula sa awit 25:4, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang. Salamat sa mga parantay kan papitik-pitik lang. And happy birthday kay Mama Nili Villafuerte, ang samuyang CEO, Chief Executive Officer kan BBS FM Naga. Madam, happy birthday po sa imo. And salamat po sa mga ayuda na itinatao mo sa mga empleyado po kan BBS FM. Salamat po. Happy birthday. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Ako po si Pitik Junel Cuba. Mabalos ka sa pong pagantabay. Mapasatuya pulugod an biyaya asin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS